Alright mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another debunk. Ngayon po, double debunk ang gagawin natin. Isasali natin yung Fibolim, yung kanyang special guest kahapon. May na-discover ang mga kamatis at kaibigan natin and we will include him in for today's video. Okay, simulan na natin. MG, go ahead. So sobrang gusto mong tumulong, bakit daw hindi mo na lang ilibre yung course? Correct. Siyempre, Correct. para naman kahit papano, ganaan sila. Kasi merong tinatawag na risk. Kasi nagbayad siya. Tama siya. Merong risk. Malamang. Kasi Dapat libre kung gusto mong tumulong talaga. Pero that's not the point. Pakinggan natin. resume mo yung isang bagay kapag alam mong meron kang tinaya na bagay. Sige, basahin natin. Ngayon mga kamatis, mga kaibigan, medyo mahaba ito. So we're going to break it down into parts kasi gusto ko munang pakinggan nyo yung buong context nung sinasabi nitong mga tao na to. And then we will be debunking every detail nung sasabihin nila. Kasi naglabas sila ng research dito to strengthen their position when in fact mali-mali yung interpretation nilang dalawa. Okay? Pakinggan na natin. Natin yung summary itong study by summary. MIT and Harvard. It showed that among verified students, those who paid for courses, the completion rate was notably higher, 46% in 2017 to 2018, Pakinggan compared natin to the overall completion rate among all MOOC participants na 3.13% in the same period. In short, sabi ng MIT at Harvard, mas magiging seryoso ka kapag nagbayad ka at alam mo na The best Okay. So, para fair lang kasi same study lang yung tinutukoy nila. And I have a copy of that study. Pakinggan na natin tong si Fibolim. way na makatulong kami sa inyo is hindi libre yung education na ibigay sa inyo. Okay? Okay? Ito Bakit? yung reason. There was a study that was conducted, no? By Harvard? And half of the class is nagbayad and half sa class is hindi nagbayad. Mali pa yung citation niya. Hindi yan yung hatian nun Okay. Okay, do you know, this is a study conducted by Harvard, no? Do you know sino yung same yung sinasabi naging nila. successful? Sino? Yung mga tao na nagbayad. Okay, what's the difference? Nagbayad sila at because nagbayad sila, merong pain. Okay? May pain. Okay? Sige, sabi mo. And because of that pain, parang nasasayangan sila na hindi siya i-execute. So what happens, they execute it and sila yung nag-succeed in life. So, I had a hard time finding the whole article. Ito yun. So, kasi parang mali yata yung citation ni Franklin Miano. Ewan ko, basta kung saan-saan ko pa hinanap to Pero salamat na lang may ChatGPT dahil na-pinpoint ko ito. Now, if you want to read it, pause the video na lang po siguro. But, siguro, let's start with a challenge muna. Kasi, napapagod na ako magsalita mag-isa rito. I am inviting Mr. Fibolim or si Franklin Miano to have a friendly discussion sa akin about this article, okay? About this study, okay? Gusto ko kayong tanungin about sa pagkakaintindi nyo rito. Kasi una, si Mr. Fibolim, yung kanyang, yung details niya sa citation niya mali-mali. Kasi this study cannot be generalized for everything. It has a very specific design and it has a very specific course na ino-offer nila. So, kailangan yung i-identify yon. Now, mga kamatis, mga kaibigan, and what I'll do here is that I will discuss sa inyo in full detail yung mga kamalian nila. Kasi laging ito yung sigurado ko, kapag nakakita kayo ng video na nagbebenta ng course online, ang una nilang isa-cite yung Harvard study na yon. Now, I want everyone to learn how to debunk this properly. Okay? Dadahan-dahanin natin yan. Pwede nyong i-replay yung video, pwede nyong i-pause, pwede nyong i-rewind, pero ang kailangan nyo ay sit back and relax. Okay? Yung unang point ko muna kung bakit ito hindi applicable sa kanila. Okay? So mga kamatis, mga kaibigan, ito yung simpleng point. Okay? Kumbaga, pwede ka nang huminto rito pero papalalimin natin to. At any point in time, kunyari, napanood mo to Mr. Fibolim, o kaya napanood mo to Mr. Franklin Miano, you can reply. I will instantly reply sa reply mo. Automatic. Baka pagtulog ako, syempre hindi, di ba? Pero kapag nakita ko yung reply sa akin, magre-reply back ako. Mag-answer back ako. Pero ito yung pinakasimpleng point. At marami pa akong point na ilalabas dito. Pero ito yung pinakasimple. Pinakamadali
Lahat tayo mag-a-agree kasi this is a statement of facts, okay? Eh, hindi ko alam kung paano nyo lulusutan to. Pero I would like you to try. And I would be impressed if madedebunk mo to. Kasi ang gagamitin natin is yung batas ng Pilipinas. Nico David, anong kinalaman ng CHED or Commission on Higher Education dito sa discussion natin? Well, simple lang, accreditation. Kasi lahat ng course or lahat ng miski online yan or offline yan has to come through either Department of Education kapag ka high school at saka elementary, or kung college ka or higher or other or yung mga nasa TESDA, kailangan dumaan ka sa Commission on Higher Education for accreditation purposes. Gets? So, well, kung gagamitin mo ng konti yung utak mo, malamang sa ibang bansa may accreditation din sila na ginagawa. So kung nasan man ng Harvard, kung nasan man ng MIT, meron silang accreditation na tinatawag. Okay, so dun pa lang tapos na agad yung argumento. Kasi kailangan accredited yung online course mo. Pag hindi yan accredited ng CHED, tapos na. It's over. Wala nang usapan pa. Now, Nico David, paano mo naman nalaman na yung MSB ay hindi accredited? Well, pumunta ako sa website ng MSB. Tapos binasa ko yung disclosure and disclosure and disclaimer, okay? Sabi dito, in accordance to the law and our commitment to transparency, it is essential for us to explain and disclose our services, product, and business before you make a purchase. Ito, binabasa ko na lang to sa kanilang website mismo. From Multi-Serving Business, please note that this business does not represent itself as a post-secondary school and does not provide educational credit, state-authorized degrees, or certificate that could be used for post-secondary school benefits or alternative of any kind. You know why? Kasi they need to comply to CHED kung gusto nilang ma-accredited sila. Apparently, wala po. Sila po ang nagsabi niyan, hindi ako. Statement of facts yan. Okay? Ganon kalakas yung position ko. Now, ikaw, kung gusto nyo magdebate tayo, gamit yung mga datang dinadala nyo rito, let's go. Bukas ang tanggapan ni Nico David about din sa mga pinagsasasabi nyo online. So, kung ganon, kung hindi pala kayo, kung si Franklin Miano at yung MSB niya ay hindi pala accredited, by the way, baka sabihin, Nico David, baka kinukumpira mo. Hindi, actually yung kay Fibolim kasi, papakita ko sa inyo yung video niya. Ito yung original video niya. Ayan, pakinggan nyo. Loads palibre ng MSB. So, MSB ay isang course ni Franklin Miano. Most probably nakita niyo siya dito sa TikTok or sa... Course lang ang tawag, pero it's not accredited. Okay? Kailangan liwanagin natin yun. Kailangan maliwanag tayo doon na wala kayong accreditation. Therefore, yung lahat ng study about online courses hindi applicable sa inyo. Kasi yung mga online course sa Harvard, sa MIT, they are all with accreditation at compliance sila sa minimum requirement. Ano ba yung mga minimum requirement? Ito kasi for establishing a business school, okay? Ayan yan yung minimum requirement to. May minimum requirement ba na sinunod dyan si Franklin Miano? Ibig sabihin, disqualified kayo sa being recognized as an online course for education. Siguro, course lang, of course. It's not an educational course, yung MSB na yan. Or at least hindi siya nire-recognize ng bansa natin. Siguro, informative course, information course, or in my opinion, bullshit course kasi ako kasi kapag walang accreditation ng higher education, ibig sabihin walang nag-check niyan. Walang nag-vet niyan. Ibig sabihin katarantaduhan niyan. Ganun ako tumingin para hindi sayang yung oras ko. Kasi when you are kung sasayangin niyo yung oras nyo, make sure na yung ginagawa nyo is number one, is merong taong nagve-vet. Okay? Merong taong tumitingin na marunong sa ginagawa nila. Parang ganito lang yan. Pupunta ka ba sa ospital o albularyo? Okay? Yung mga may accreditation ng CHED, these are your hospitals pagdating sa courses. Pero eto namang mga ganito, mga albularyo lang yan. Literal na, wala kasi, sige,
Sige, magdebate tayo dito. Titindigan ko yung sinasabi ko. Na this is not for education, okay? This is for education. Yan, yung mga business schools na yan. Hindi mo pwedeng ilinya yung sarili mo dyan kasi hindi ka naman nag-comply dun sa pinaka-basic na accreditation. And ikaw din mismo sinasabi na ayan, does not represent itself post-secondary school. It is not, okay? And ang nakakatawa pa rito, ibig sabihin, hindi nyo pwedeng i-relate yung sarili nyo dun sa Harvard study. Kasi yan is accredited yan. Oh. Dito pa lang tapos na yung usapan. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Okay, yung mga online course na yan, siguro, yung iba dyan, may konting merito, pero mag-ingat pa rin kayo. Kung gagastos kayo ng 7,000 pesos, tapos wala naman palang halos mag-umiyak at lumuha ka para i-refund yung pera nun. Mag-ingat kayo. Yun yung point dito eh. Ang natutulungan lang dyan, yung mga sila lang din. Sila yung kumikita ng malaki eh. Yan sila Franklin Miano, di ba? Teka lang kasi marami tong point na gusto kong i-debunk eh, pero bukas na lang. Ito muna yung simula, okay? Tapos na. Kasi una kong diniscredit ko agad yung position nila eh. Saan ka pa kukuha ng credibility nun after? Anong sasabihin nyo dyan? I would really love to hear them debunk this. Yung mga tagapagtanggol ng MSB. Yun lang. Gege mga lord.